Danyos ng bagyong Aghon sa Quezon umabot na sa mahigit 600 million pesos ayon sa PDRRMO. Yan ang tinutukan live ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Chris, may ongoing assessment na yung mga otoridad para malaman yung kabuang pinsala ng bagyo sa lalawigan ng Quezon. Nasimula na rin yung pamamahagi ng food packs at cash assistance sa mga apektadong residente. Sa paghagupit ng bagyong Aghon na kauna-unahang bagyo ngayong taon sa Pilipinas, libu-libong mga residente ang naapektuhan sa lalawigan ng Quezon. Sa inisyal na datos mula sa Quezon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, umabot na sa mahigit 500 milyong pisong halaga ang danyos sa agrikultura, habang mahigit 100 milyong piso naman ang danyos sa infrastruktura. Malaking factor po yung hose ng tubig kasi dito sa atin ay yung iba hindi masyado naapektuhan ng hangin pero nabahaan naman. Iba naman po ay hindi nabaha pero sila naman yung napuruhan po ng hangin. Marami po kasi sa atin dito ay high value crops ang mga tanim. Patuloy pa ang isinasagawang assessment ng otoridad para malaman ang kabuang pinsala ng bagyong Aghon sa probinsya. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng cash assistance at food packs ng pamahalaang palalawigan sa mga apektadong residente. Sa Dalahican Elementary School, nabasa ang mga libro, modules at lesson plan na pinaghirapan ng mga guro, pati na ang mga learning materials, printer at mga ginagamit na visuals. Puspusan ang isinasagawang paglilinis ng ilang guro sa tulong ng kanilang maintenance team. Bilang paghahanda sa moving up ceremony ng mga kindergarten learners ngayong araw at graduation naman ng mga grade 6 bukas May 31. Kaya kahit apektado rin ng bagyo, hindi nagkatubiling pumunta sa paaralan ng ilang guro gaya ni Teacher Juvie at Teacher Mandy. Reward sa kanila dahil sila nakatapos, at the same time reward din sa aming mga guro na kami ay nakapagpatapos, kami ay nakapag-produce ng mga graduates. Bukod sa mga residenteng humihingi ng tulong, nais din ng mga paaralan gaya ng Dalahican Elementary School na mabigyan sila ng mga school supplies na magagamit nila sa susunod na pasukan. Samantala, ayon sa pamunuan ng paaralan, umabot sa mahigit 1,000 evacuees ang kanilang tinanggap sa paaralan sa kasagsagan ng bagyo. Chris, bagamat deklarado na ng Pag-asa na officially isimula na ng tag-ulan, dito sa Lipa City kung saan tayo nakatayo sa ngayon ay nararanasan yung tirik na sikat ng araw at walang pag-ulan dito sa lugar na ito. Chris. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.